Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataan. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay kung paano niya naabot ang titulong pinakamalakas na tao. Kabanata 171 hanggang Kabanata 180. Kabanata 171. Sweetie, may hinihintay ka ba? Biglang tanong ni Kulili. Wala, sagot ni Gianra na parang wala sa sarili. Bakit ka naman palaging nakatingin sa pinto? Nagtatakang tanong ni Kulili. Biglang namula si Gianran at nagmamadaling binawi ang tingin niya. Yumuko siya para kumain at sumagot, hindi ah. Sweetie, ang weird mo ngayon. Pinagmasdan siya ni Kulili mula ulo hanggang paa. Andito na ang genius, bulong ng isang tao. Dali-daling tumingin si Kulili sa pinto at nakita niya sina Hansen at Zhang Yang na papasok sa cafeteria. Biglang napatingin si Kulili kay Gianran na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sweetie, hinihintay mo siya, di ba? Paano mo nalaman na pupunta siya dito? Sabihin mo na. Tumigil ka nga, hindi ko siya hinihintay, at paano ko naman malalaman na pupunta siya dito? Tinakpin ni Gianran ang pagkabalisa niya sa pamamagitan ng pag-inom ng juice niya. Nang mag-isip pa ng ibang itatanong si Kulili, dinala na nina Hansen at Zhang Yang ang mga tray nila sa mesa ng mga babae at nakangiting nagtanong, mga ate, pwede ba kaming umupo dito? Siyempre naman. Tumingin si Kulili kay Gianran na patuloy na umiinom ng juice niya at bumalik ang tingin niya kay Hansen. Parang may naintindihan siya. Nakaupo ang genius kasama si Gianran. May something ba sa kanila? Manahimik ka nga, gaano na ba siya katagal dito? Hindi ko pa sila nakikitang magkasama. Pero parang hindi ordinaryo ang relasyon nila. Tuldok. Nagsisisi na ngayon si Gianran na pumunta siya sa cafeteria. Nagmamadali siyang nagdesisyon at medyo nabawasan na ang galit niya kay Hansen dahil lumapit na siya. Pero ang mga nakakabahalang tingin sa kanya ay halos magsunog ng mukha niya. Ang tanging nagawa niya ay ang pag-inom ng juice niya. Hi Hansen, Kulili ang pangalan ko, Warship Command Major. Siya naman ang roommate ko, si Gianran. Narinig mo na siguro siya. Ngumiti si Kulili at inilahad ang kamay niya. Hello, nasa archery department ako. At ako ang boyfriend ni Gianran. Nakangiting nakipagkamay si Hansen. Biglang nasamid si Gianran sa juice niya at lahat ng nakarinig ay nagulat. Natural lang na sinabi ni Hansen iyon pero medyo mayabang ang pagkakasabi sa mga tainga ng iba. Walang sino man ang naglakas loob na mag-claim na boyfriend ni G. Iba talaga ang genius. #T. Totoo ba yan? Talaga bang magkasama sila? Ang bilis naman. Ilang buwan pa lang siya dito. Nawala na ang campus bell natin. Pero siya lang naman ang karapat-dapat sa kanya. Tuldok. Napuno ng chismis ang cafeteria habang nagbubulungan ang mga tao at nagpapadala ng mga larawan sa campus community. The Genius's girlfriend exposed, you would not believe who she is, campus bell taken, iba't ibang titulo at video ang nagkalat sa community ng biglaan. Sa oras na ito, nakatingin si Kulili kay Hansen, gulat na gulat. Kahit na akala niya may something sa kanila, hindi niya inaasahan na aaminin niyang boyfriend siya. Batay sa pagkakaunawa niya kay Gianran, hindi hahayaan ng roommate niya na mangyari ito. Nakalimutan pa nga ni Kulili na bitawan ang kamay ni Hansen at nauutal na nagtanong, boyfriend ka niya. Ano ba tong kalokohan na to? Akala mo ba pwede kang maging boyfriend ng presidente namin? Sisikmuraan kita ngayon din kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, sigaw ni Monkey sa grupo ng mga lalaki na lumapit sa mesa nila. Kasama rin nila si Liu Feng, mukhang malungkot. Bakit hindi pwede? Kalmadong tanong ni Hansen, nakatingin sa emosyonal na karamihan. Sabi ng presidente natin dati, kailangan mong talunin siya sa hand of God para maging boyfriend niya. Kaya mo ba? Malamig na tanong ni Monkey. Madali lang yan, casual na sagot ni Hansen. Nakatingin kay Hansen, biglang nagsalita si Liu Feng, ngayon kailangan mo akong talunin bago mo ligawan si Yanran. Alam ni Liu Feng na dahil sa mga kasanayan ni Hansen sa Warframe, tiyak na mabilis ang kamay ng lalaking ito, at binigyan niya si Hansen ng mas malaking hamon. Mas madali nga yan, tumawa si Hansen. Anong sinabi mo? Nagalit sina Monkey at ang iba pa. Pinigilan sila ni Liu Feng, at nagpakawala ng isang nag-aapoy na tingin kay Hansen. Kung hindi ka lalaban sa akin, lumayo ka na sa kanya. Sa oras na ito, biglang nagising si Kulili at tumayo. Gamit ang dalawa niyang kamay sa mesa at ang mga mata niyang nakatuon kay Hansen, halos sumigaw siya, boyfriend ka ba ni Gianran? Nagulat ang mga nanonood kay Kulili. Lahat sila ay naramdaman na ginagawa lang ni Kulili ang lahat para sa wala dahil sinabi lang naman ni Hansen na siya ang boyfriend.
Pero mabilis na nagbago ang paraan ng pagtatanong ni Kulili, ikaw ba ang my girlfriend is Jianran? Biglang nagbukas ang bibig ng lahat. Hindi nila inaasahan na siya pala ang lalaking nakatalo kay Liu Feng ng 20 puntos sa Battle.net. Ngayong personal nang umamin si Hansen na siya ang boyfriend ni Jianran, hindi ba ang pinakamakatwirang teorya na siya ang nasa likod ng ID na iyon? Iyon ang Battle.net ID ko, casual na sagot ni Hansen. Namutla sina Liu Feng, Monkey at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala. Kung talagang si Hansen ang my girlfriend is Jianran, wala nang kailangang ibang laban. Kaya pala sinabi ng genius na nanalo na siya. Kaya pala siya ang my girlfriend is Jianran. Ang genius na to. Akala ko magaling lang siya sa Warframes, pero mas magaling pala siya sa black and white boxing. Ngayon mas magaling pa pala siya sa Hand of God at natalo niya si Liu Feng ng 20 puntos. Great God! Kakaiba siya. Kabanata 172. Si Hansen ang boyfriend ni Jianran, at si my girlfriend is Jianran ay talagang boyfriend ni Jianran. Ang balitang ito ay nagparamdam ng hindi kapanipaniwala at ginhawa sa maraming tao. Pagkatapos ng lahat, maliban na lang kung boyfriend siya ni Jianran, sino ang magiging bastos na gumamit ng ID na iyon? Pero ang balita ay nakakagulat pa rin sa Blackhawk kung saan ang Campus Belle ay sa wakas ay nagkaroon ng boyfriend, si Hansen. Si Jianran ang Campus Belle, pero mas sikat pa si Hansen ang genius na may hawak ng Starry Cup, natalo ang Chosen sa black and white boxing at nag-excel sa Hand of God. Maraming tao ang nagulat lang nang marinig ang balita, at agad na naisip na medyo natural lang iyon. Kahit na ang mga larawan ni Hansen at Jianran na magkasama ay mukhang sweet at natural. Nang magkasama ang dalawa, napansin ng mga tao na kahit na hindi kasing gwapo ni Jianran si Hansen, mayroon siyang determinasyon ng isang lalaki. Ang mas nakakagulat ay mas maganda pa ang balat niya kaysa sa girlfriend niya, na nagparamdam ng inggit sa maraming babae. Ano mang larawan na mayroong sina Jianran at Hansen ay maganda. Mukhang perpekto silang magkasama na parang ang espada ay nababagay sa kabalyero nito. Kung sino man ang kasama nila, hindi magiging pareho. Teka, nagkita na ba tayo kamakailan? Habang mas tinitignan niya si Hansen, mas nakikilala ni Kulili ang lalaki. Bigla na lang naisip ni Kulili ang isang bagay na hindi kapanipaniwala at halos malaglag ang mga mata niya. Tinuro niya si Hansen. Ikaw, dormitoryo. Bago pa matapos niko ang pangungusap na iyon, namula si Jianran at hinaila siya pabalik sa dorm. Sweetie, hindi ko alam na may ganito kang mga potensyal. Sabihin mo sa akin, kailan mo nakuha ang lalaking ito sa ilalim ng palda mo? Hindi ako makapaniwala na nagkunwari kang hindi mo siya kilala at sinabi mong wala kang ideya kung sino ang boyfriend mo, sabi ni Kulili na may bahagyang ngiti, habang nakatingin kay Jianran na nakatikip ang mukha ng kumot. Hindi naman ganun iyon. Talaga namang hindi ko alam na siya iyon, sabi ni Jianran na may kunwari na naiinis na ekspresyon. Ha, kung hindi mo alam na siya iyon, bakit kayo nag-make out sa publiko? Kinunot ni Kulili ang kanyang bibig at hindi nagpakita ng kumpiyansa sa kanyang pahayag. Umupo si Jianran sa kama niya at tinanggal ang kumot sa mukha niya. Well, aaminin ko na ngayon. Talaga namang hindi ko alam dati. Ipinaliwanag ni Jianran ang kwento mula sa sandaling nakilala niya si Hansen sa spaceship. Sweetie, nakatingin ka na pala sa kanya noon, di ba? Tanong ni Kulili pagkatapos makinig habang nakakunot ang kanyang mga mata. Ano, hindi ako katulad mo, napailing si Jianran. Sa oras na ito, tumunog ang comlink ni Ji at si Hansen pala iyon. Aha, si Hansen pala yan. Ang sweet naman, tumawag ka agad pagkatapos niyong maghiwalay. Sabi ni Kulili, nakangisi. Nahihiya si Jianran kaya nagkaroon siya ng pagnanais na ibaba ang tawag pero sa huli ay tumakbo siya sa banyo at sinagot ang tawag. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Jianran at sinabi, sabi niya na halos wala kaming nakain bago kami umalis, at gusto niya kaming anyayahan na kumain ng kahit ano sa isang pribadong silid sa cafeteria. Gusto mo bang sumama? Sino siya? Nakangiti ng nakakaloko si Kulili. Sasama ka ba o hindi? Nakasimangot si Jianran na nahihiya. Siyempre, hihingi ako sa kanya ng isa sa mga kaibigan niya. Tumayo si Kulili para magbihis. Nang makapasok sina Jianran at Kulili sa pribadong silid, nakita nila sina Hansen at Zhang Yang na nakaupo at nagkukwentuhan. Nang makita sina Jianran at Kulili, mabilis na hinaila ni Hansen ang isang upuan sa tabi niya at hiniling kay Jianran na umupo doon. Ganoon din ang ginawa ni Zhang Yang kay Kulili. Hansen, naitago mo ng maayos ang sekreto at nakuha mo si Jianran para sa iyong sarili ng tahimik, komento ni Kulili na may bahagyang ngiti.
Wala pa akong pagkakataon, sagot ni Hansen na nakangiti. Namula si Gian at sinipa ang paa ni Hansen na nagparamdam sa kanya ng sakit. Tumawa ng malakas si Ko at sinabi, Hansen, ipapakilala ko ulit ang sarili ko. Kulili ang pangalan ko, best friend ni Yanran. Hansen, ang tanging boyfriend ni Yanran. At ito naman ang kaklase at roommate ko, si Zhang Yang. Hinawakan ni Hansen si Zhang Yang at sinabi, pwede mo nang ipakilala ang iyong sarili. Ipinagmalaki ni Zhang Yang ang kanyang dibdib at sinabi, Zhang Yang, estudyante sa Archery Department, roommate ni Hansen, at ang pinakamagaling na commander na makikita ng Alliance. Well, may ambisyon ka pala. Hinahangaan ko iyon. Sa atin. Itinaas ni Kulili ang kanyang baso ng alak. Masaya at bata ang apat kaya hindi nagtagal ay nagkakilala na sila. Hansen, kung kayo na ni Yanran, bakit ka sumali sa Heavy Warframe Society imbes na sa Hand of God Society? Tanong ni Kulili. Hindi sapat ang hamon sa Hand of God, at hindi ako magaling sa Warframes kaya gusto kong matuto. Sinabi ni Hansen ang totoo. Tanging sa iyo lang ako tatanggap ng sagot na ito. Narinig ni Kulili ang sagot ni Hansen at biglang tumawa. Nang magsasalita na sana si Hansen, tumunog ang kanyang comlink. Tiningnan ni Hansen ang numero at nagpaumanhin para sagutin ang tawag. Ang misteryoso naman. Babae ba iyon? Pagkatapos matapos ni Hansen, diretsyong tanong ni Kulili. Gusto ring magtanong ni Jianran, pero nahihiya siyang gawin iyon. Nang marinig ang tanong ni Kulili, tinitigan niya si Hansen. Hindi, isang kaibigan ang naghahanap sa akin, at pupunta ako para makipagkita sa kanya mamaya, sabi ni Hansen. Ang arte naman ng kaibigan mo. Sabihin mo na lang na sumama siya sa atin, sabi ni Kulili. Tumigil si Hansen, at nagpatuloy si Kulili, Hansen, natatakot ka ba na makikita namin ang kaibigan mo? Biglang tumawa si Hansen. Ate, kung hindi ka naman magreklamo, pwede nating anyayahan na sumama siya. Gawin mo, kaya kung harapin ang 10 kaibigan mo. Masaya at walang pakialam si Kulili. Kabanata 173. Sige, tatawagan ko siya. Tinawagan ni Hansen ang kaibigan niya at nagsabi ng ilang salita. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, malapit na siya at darating siya sa loob ng 1 minuto. Sa loob ng 1 minuto, narinig nila ang katok sa pinto. Binuksan ni Hansen ang pinto at isang lalaki na nakasuot ng sombrero at salaming pang-araw ang pumasok. Kaibigan, military school ito. Akala mo ba matatakot mo ang sinuman sa pagbibihis mo ng ganyan? Mapait na komento ni Kulili. Lily, hinailan ni Jianran ang manggas niya. Tumawa ang lalaki. Totoo iyon. Suot ko ito dahil natatakot ako sa gulo. Tinanggal niya ang sombrero at salaming pang-araw na nagpapakita ng isang gwapong mukha. Biglang natulala ang ilang tao sa loob ng silid, lalo na sina Kulili at Zhang Yang. Tang Shenlio, nauutol na sabi ni Kulili, hindi inaasahan na ang kanyang idolo ay lilito dito. At tila medyo bastos siya sa kanya. Hi, ako si Tang Shenlio, kaibigan ni Hansen. Sana hindi ko kayo naistorbo, nakangiting sabi ni Tang. Hindi, syempre hindi. Si Kulili, na palaging nagrereklamo, ay biglang naging isang nahihiyang dalaga. Naaliw si Hansen, at naisip palagi nang may isang bagay na nakakatalo sa isa pa. Isang babae tulad ni Ko ay naging isang pusa nang makita si Tang Shenlio. Maganda, ngayon ay malamang na hindi na niya ako guguluhin. Ipinakilala ni Hansen ang bawat isa, sa pangkalahatan ay ang mga kaibigan niya lang kay Tang Shenlio dahil alam naman ng lahat kung sino si Tang. Masiglang nakipagkamay si Zhang Yang kay Tang. Palagi niyang hinahangaan ang matinding kasanayan ni Tang sa malapad na espada at itinuturing si Tang bilang kanyang idolo at layunin, kaya tuwang-tuwa siya nang makita si Tang ng personal. Tang Shenlio, matatalo kita balang araw, sabi ni Zhang Yang, hawak ang kamay ni Tang. Nanigas si Tang, at halos mamatay sa kakatawa si Hansen. Ipinaliwanag niya, Tang, ang mga salitang ito mula kay Zhang Yang ay walang anumang sama ng loob. Kabilang sa mga taong matatalo ng lalaking ito ay ang Shere King, Alliance President, at maraming senador. Biglang naunawaan ni Tang Shenlio. Ngumiti siya at sinabi, Zhang Yang, karangalan ko na matalo ka. Parehong ngumiti ang mga babae. Tang Shenlio, kung nasa black and white boxing match ka kay Hansen, mananalo ka ba? Di inaasahang tanong ni Kulili. 6 sa 4. Nagbigay ng isang nag-aalangan na tawa si Tang at commendat kay Hansen. Ang lakas ni Senador kaya may 40% tsansa siyang matalo ka. Nagulat na tanong ni Zhang. Ahem, ang ibig kong sabihin ay may 40% tsansa lang akong manalo, walang magawa na sabi ni Tang.
Tumingin ang iba kay Hansen na parang hindi nila kilala. Isang lalaki tulad ni Tang Shenleo ay nagsabi na may 40% tsansa lang siyang manalo kapag nakalaban si Hansen. Mahirap para sa kanila na isipin iyon. Pangalawa si Tang sa Chosen. Tuldok-tuldok-tuldok. Matapos umalis si Tang Shenleo, nagpatuloy si Hansen sa kanyang gawain at karamihan sa kanyang oras ay ginugol niya sa Heavy Warframe Society. Maraming problema pa rin sa kanyang mga teknik sa operasyon. Madali niyang matatalo ang sinuman sa campus, pero sa finals ng Starry Cup, maaaring hindi niya makuha ang kampyonato. Napakaganda ng gantimpala sa kampyonato ng finals, at interesado si Hansen. Di nagtagal ay dumating ang masamang balita mula sa sponsor ng Starry Cup, si Hansen at ang kanyang Silver Killer ay hindi na kwalipikado, sa dahilang gumamit si Hansen ng isang hindi karapat-dapat na Warframe. Nagprotesta ang Blackhawk sa desisyong ito at sinubukang lumapit sa Starry Group pero iginiit ng grupo na hindi na kwalipikado sina Hansen at Silver Killer. Ang dahilan ng pag-aampon ng Starry Group sa matigas na saloobin na ito ay dahil inutusan sila ng kanilang batang Panginoon na si Son of Heaven na tanggalin si Hansen. Wala nang ibang mahalaga kung sino ang may pagtutol. Napagdesisyonan na. Ang hindi pagiging kwalipikado ni Hansen ay nagdulot ng maraming kontrobersya sa Military Academy League. May mga nagsaya sa desisyon at may mga nagsabi na hindi nila ito matatanggap. Ang pinakamalaking kontrobersya ay kung dapat bang ituring na hindi karapat-dapat ang Silver Killer. Hindi tinukoy ng Starry Cup ang mga detalye ng mga Warframe na makakasali, kaya ang tinatawag na hindi karapat-dapat ng Starry Group ay ang bersyon lang nila. Alam kong may mali sa Warframe. Bilang isang freshman, walang ibang paliwanag sa kanyang tagumpay. Pero paano lumabag ang kanyang Warframe sa mga patakaran? Hindi nagbigay ng makatwirang paliwanag ang Starry Group, kaya mahirap kumbansihin ang publiko. Tiyak na lumabag ito sa ilang mga patakaran. Sa tingin ko anak siya ng isang general kaya gumagamit siya ng military warframe. O bakit hindi natin ito makita sa merkado? Military warframe ito, na hindi maaaring gamitin sa alliance. Lumabag sa batas si Hansen at dapat siyang arestuhin at imbestigahan. Akala ko iba siya, pero nagdaya lang pala siya gamit ang isang warframe. Kung bibigyan ako ng magandang military warframe ngayon, tiyak na magiging kampyon ako ng isang school division sa paligsahan. Napakasama nito sa ibang mga player. Sa tingin ko hindi sapat na kanselahin ang kanyang kwalifikasyon. Dapat kanselahin din ang kanyang division championship. Oo nga, bakit ginawang kampyon ang ganitong tao? Maraming mga post ang nag-criticize kay Hansen sa Skynet. Hindi na kailangang sabihin, si Son of Heaven ang nasa likod nyon. Maraming mga estudyante na hindi nakakaalam ng katotohanan ay naguluhan din sa mga boses na ito. Pagkatapos ng lahat, dapat totoo ang sinasabi ng lahat ng tao. Pero sa oras na ito, pinili ni Hansen na huwag pansinin ang mga iyon. Pumayag si Digang sa mga termino ni Hansen at pumirma ng kontrata sa kanya. Maraming mga aktibidad na kailangan niyang dumalo. Isa sa pinakamahalagang aktibidad ay ang paghohost ng Digang Warframe match ng Digang sa ika-10 ng susunod na buwan. At kailangang lumahok si Hansen dito. At sa panahong bago ang laban ay makikita ang napakalaking kampanya sa advertising ng bagong Warframe, SKTS. Sa ika-10 ng susunod na buwan, magsisimula ang Digang Warframe match at ilulunsad ang SKTS, habang magsisimula rin ang finals ng Starry Cup. Bilang tagapagsalita ng Digang, kailangang lumabas si Hansen sa mga komersyal at kampanya nito, na masaya niyang ginawa. Ang kanyang Silver Killer ay ipinadala na pabalik sa laboratorio para magkaroon ng weapon system. Pero kahit na mayroon pa rin siya nito, hindi na kayang patakbuhin ni Hansen ang Silver Killer dahil ang tanging Warframe na dapat niyang patakbuhin sa ngayon ay ang SKTS. Halos kapareho ang hitsura ng SKTS sa Silver Killer pero mas mababa ang performance level nito. Bilang isang prototype, mas maganda pa ang Silver Killer kaysa sa ordinaryong military Warframes, lalo na ang mga sibilyan. Pero hindi mapag-iba ng mga tagalabas ang Silver Killer at SKTS. Sa kanilang hitsura, pareho silang Warframe. Kabanata 174. Lahat ng kampanya ng Digang ay tungkol sa konsepto ng Super Biological Warframe, pero wala pang nagpakita ng hitsura ng bagong Warframe na ito. Sa oras na ito, sinasamantala ng Digang ang pagkakataon para mag-shoot ng mga komersyal para sa SKTS para sa publicity. Ipinagbigay alam ng Digang sa Blackhawk na payagan si Hansen na mag-leave mula sa paaralan kapag walang bakasyon para makapagpunta siya sa isang base ng Digang para sa pag-shoot. Dahil ito ay isang trade secret, hindi pwedeng sabihin ni Hansen sa sinuman ng anumang bagay bago may ere ang mga komersyal. Sinabi lang ni Hansen kay Jianran na may ilang errands siyang gagawin bago siya dalhin ng mga tauhan ng Digang.
Sa isang sulok na opisina sa base ng Digang, isang 18 taong gulang na babae na nakasuot ng puting uniforme ay nagtatalo sa harap ni Liu Changming. General Manager Liu, naniniwala akong may kakayahan at kumpiyansa akong magbida sa komersyal. Bakit mo ako hinihingi na maging isang magandang mukha lang at hahayaan mong ang isang ordinaryong estudyante sa military school ang magbida sa komersyal? Pakisabi sa akin ang paliwanag. Nag-aalab sa galit si Yu Chenzon. Kahit na ang pagsunod ay ang unang tungkulin ng isang sundalo, hindi matanggap ni Yu Chenzon na nagmula sa isang pamilyang naglilingkod sa militar ang katotohanang kailangan niya maging isang tagasunod ng isang ordinaryong estudyante. Bilang isang miyembro ng espesyal na puwersa ng Warframe, pati na rin ang ika-4 at nag-iisang babae sa mga chosen ngayong taon, mas malaking bituin si Yu Chenzon kaysa kay Tang Shenlio at Lin Feng. Noong isang taon pa lang, itinalaga si Yu bilang opisyal na tagapagsalita ng Digang at nag-endorso ng karamihan sa mga bagong produkto ng kumpanya. Napakaganda ng mga benta ng mga produktong iyon. Kaya mahirap para sa kanya na tanggapin ang utos na gumanap ng isang supporting role sa isang ordinaryong estudyante sa military school na nagmula sa Black Hawk. Marahil para sa isang karaniwang tao, itinuturing na isang prestihiyosong paaralan ang Black Hawk, pero para sa kanya na nasa Alliance Central Military Academy, wala ang Black Hawk. Chenzon, hindi ka nasa supporting role. Ikaw ang heroine, at siya ang hero, at pareho kayong magbibida sa komersyal, nakangiting sabi ni Liu Changming. Bukod pa rito, ngayon lahat ng mga kabataan ay gustong makita ang isang kagandahan sa mga komersyal. Tiyak na mas maraming atensyon ang makukuha mo kaysa sa kanya. General Manager Liu, akala mo ba 3 taong gulang ako? Komersyal ito ng Warframe. Nakakita ka na ba ng heroine na hindi nagmamaneho ng Warframe? Tanong ni Yu Chenzon, kagat-kagat ang kanyang labi. Nakita na niya ang strip. Kahit na siya ang heroine, walang eksena kung saan siya magmamaneho ng SKTS. Ang punto ng kanyang pagiging naroon ay ang kanyang mukha na hindi isang bagay na sanay siya. At talagang naglalaro siya ng supporting role. Pagkatapos ng lahat, sino mang nagmamaneho ng Warframe ay maaaring tawaging isang bituin sa komersyal. Chenzon, hindi ka lang isang sundalo, kundi isang bituin din. Magtiwala ka sa iyong mga kasanayan sa pag-arte at naniniwala akong magagawa mong maging protagonista ninyong dalawa, nakasara ang mga mata ni Liu Changming at sinabi. Pero, gusto sanang magsalita si Yu Chenzon, pero pinigilan siya ni Liu. Walang pero. Ito ay isang utos. Kung mayroon kang anumang opinyon, pwede kang makipag-usap sa iyong superior. Nagdilim ang mukha ni Liu Changming. Kinagat niyo ang kanyang labi at kailangang lumabas sa opisina ni Liu. Isang sundalo bago maging isang bituin, kailangan niyang sumunod sa mga utos kahit na ayaw niya. Bilang isang miyembro ng espesyal na puwersa ng Warframe, hindi man lang niya mahawakan ang Warframe sa isang komersyal ng Warframe, na tiyak na isang kahihiyan para sa kanya. Gusto kong makita kung sino ang kumuha ng papel na ito sa akin. Kinagat ni Yu Chenzon ang kanyang ngipin. Kung para sa ibang komersyal, hindi gaanong magagalit si Yu Chenzon, pero talagang gusto niya ang SKTS. Sa kanyang paningin, ang SKTS ang nangunguna sa revolusyon sa industriya ng Warframe. Kaya taos-puso niyang inaasahan na magbida sa komersyal para sa Warframe na ito. Si Hansen ay sinalubong mismo ni Liu Changming nang dumating siya sa base. Hindi naglakas loob si Hansen na makipagtalo kay Liu, na ang general manager ng Digang at isang major general. Sa kabutihang palad, may magandang impresyon si Liu Changming kay Hansen, at ang kanilang pagkikita ay medyo kaaya-aya rin. Personal na inayos ni Liu Changming ang tirahan at welcome dinner ni Hansen, kung saan halos lahat ng kasangkot sa komersyal ay nagpakita. Ipinakilala ni Liu ang direktor, producer at lahat ng iba pa kay Hansen. Ang nag-iisang nawawala ay ang heroine. Pero hindi alam ni Hansen na magkakaroon ng heroine at nag-enjoy lang siya sa kanyang pagkain. Kinabukasan, dinala siya ng isang tao sa training ground ng Warframe para makilala ang SKTS. Nang makita ang hitsura nito, halos hindi mapag-iba ni Hansen ang SKTS at Silver Killer. Ang tanging pagkakaiba ay nang nakatiklop, mas malaki ang SKTS kaysa sa Silver Killer. Ang Silver Killer ay kasing laki ng isang portable briefcase, habang ang SKTS ay parang isang luggage case. Isang hanay ng SKTS ang nakalagay sa entablado, magkapareho ang hitsura. Pumili si Hansen ng isa at binuksan ito. Kahit na magkapareho ang hitsura nito, naramdaman ni Hansen ang pagkakaiba nang simulan niyang patakbuhin. Sa SKTS, napabuti ang kaginhawahan ng driver, samantalang ang performance ay kapansin-pansing nabawasan. Pero mas maganda pa rin ang SKTS kaysa sa King Series ng Starry Group sa parehong performance at kinis.
Sanay sa paggamit ng isang high-performance warframe, pinapatakbo ni Hansen ang SKTS sa kanyang karaniwang estilo, na humantong sa maliliit na paglihis sa mga galaw ng warframe. Ang ilang mga aksyon na ipinapalagay ni Hansen na madaling gagawin ng SKTS ay talagang nabigo dahil sa kakulangan ng horsepower nito. Nakatago sa isang SKTS sa gilid at lihim na nanunood sa kanya, mas lalo pang nagalit si Yu Chenzon sa kanyang sarili dahil naging tagasunod siya ng lalaking ito. Kahit na hindi ko makuha muli ang pangunahing papel, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na operator ng warframe, naisip ni Yu. Binuksan niya ang kanyang warframe, inutusan itong maglabas ng laser sword at sumugod patungo kay Hansen. Habang nagsasanay, biglang nakita ni Hansen ang isang bagay na papalapit sa kanya sa mataas na bilis mula sa radar. Tumingin siya pataas at nakita ang isa pang SKTS na papalapit sa kanya na may hawak na espada. Ipinapalagay na ito ay nakaayos para makilala niya ang warframe, hindi nagulat si Hansen. Kinokontrol ang kanyang warframe para humawak ng espada, handa na siya para sa laban. Kabanata 175. Pero nagkamali si Hansen ng isang bagay. Akala niya ay may operator sa bawat SKTS sa hanay, at handa na siyang maipasok sa isang grupo ng laban. Kaya, naisip niya na dapat niyang alisin ang unang warframe na papalapit sa kanya ng mas mabilis hanggat maaari para mas madali niyang harapin ang iba. Si Liu Changming at ang direktor ng komersyal na si Xu Wenchang ay nagmamasid sa pagsasanay ni Hansen sa pamamagitan ng isang monitor. Biglang nakita ang isang SKTS na gumagalaw, pareho silang tumigil. At pagkatapos ay biglang alam ni Liu Changming kung ano ang nangyayari at naging seryoso ang kanyang mukha. Si Yu Chenzon siguro yan. Ang kalokohan naman nito. Handa nang humingi ng tulong para pigilan siya, tumayo si Liu Changming pero pinigilan siya ni Xu Wenchang nang ngumiti at sinabi, Liu, okay lang. Sabi mo ay isang warframe genius si Hansen, kaya hindi ba magiging maganda kung matatalo niya lang siya para kusang loob na gampanan ng babae ang kanyang papel. Ngumiti ng mapait si Liu Changming, Xu, hindi mo alam ang background niyo. Nagmula siya sa isang pamilyang warframe kung saan ang mga henerasyon ng tao ay nakatuon sa pagpapatakbo ng warframe. Ipinadala siya sa espesyal na puwersa ng warframe nang siya ay 16 na taong gulang at nagsasanay na kasama ang pinakamahuhusay na lalaki mula noon. Ilang tao sa kanyang edad ang mas magaling kaysa sa kanya sa warframe. Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy si Liu Changming, napakagaling ni Hansen, pero hindi ko masisiguro na matatalo niya siya. Bukod pa rito, nagsasanay na siya sa SKTS sa loob ng ilang araw, samantalang kakasimula lang niya. Ang performance ng SKTS ay mas masama kaysa sa Silver Killer, kaya dapat ay nasasanay pa rin siya rito. Pigilan na natin siya kaagad, mabilis na sabi ni Xu Wenchang. Masyado nang huli. Sana lang ay maging maayos ang lahat, sabi ni Liu Changming na may mapait na ngiti. Kahit na magpadala siya ng isang tao ngayon, masyadong huli na para pigilan ni Yu. Ang estilo ng pagpapatakbo ni Yu Chenzon ay katulad ng kanyang karakter na nangunguna tuwing posible. Lalaban siya ng walang takot kahit na nakaharap siya sa isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Pinatakbo ni Yu Chenzon ang SKTS sa buong bilis patungo kay Hansen. Gamit ang lakas na nabuo mula sa mataas na bilis, malakas na iniwas-iwas ng SKTS ang espada mula sa itaas. Nang makita si Hansen na itinaas ang kanyang espada para harangan ang kanyang pag-atake, mas lalo siyang nagalit. Gamit ang parehong warframe, mas mabilis ang kanya kaysa sa kanya, kaya nahuhulaan na mas madadami ang kanyang warframe. Kapag bumagsak ang kanyang warframe sa lupa, wala na siyang pagkakataong mag-adjust bago siya talunin. Napakasama ng pag-atake ni Yu Chenzon na parang nilagay niya ang lahat ng kanyang galit dito. Ang mga espada ay halos 10 pulgada ang layo at malapit ng magbanggaan. Kung isasaalang-alang ang laki ng SKTS, nakakabahala ang distansya. Sa oras na ito, biglang nakita ni Yu na nawala ang espada ni Hansen. Nagulat si Yu Chenzon. Pero sa puntong ito, wala na siyang magagawa kundi panoorin ang ibang SKTS na mabilis na umiikot at mabilis na lumitaw sa likuran niya. Bang! Sa isang kisap mata, kinontrol ni Hansen ang kanyang SKTS para sipin ang ibang warframe sa likod. Kasama ang inertia nito na patuloy na sumusulong, ang warframe ni Yu ay napaluhod. Dahil sa matinding epekto, natulala si Yu Chenzon, hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil hindi siya makapaniwala na matatalo siya ng ganito, sa isang taong kanyang kinamumuhian. Sandali siyang hindi gumalaw. Alam niyang maaaring ginamit ng kanyang kalaban ang kanyang espada sa halip na paa, nasisira sa kanya at sa kanyang SKTS. Natulala rin sina Liu Changming at Xu Wenchang. Hindi nila kailanman naisip na matatalo siya ng napakabilis.
Talagang magaling ang kabataang ito, masayang komento ni Liu Changming. Sawa na siya sa pagrereklamo ni Yu Chenzon sa mga nakaraang araw. Ngayon ay wala na siyang dahilan para magreklamo. Ngumiti rin si Xu Wenchang at sinabi, oo nga, kamangha-mangha para sa isang hindi pa nag-evolve na tao na magkaroon ng ganitong performance. Sinusubukan niyang kunin ito mula sa ibang SKTs nang maalis ni Hansen si Yu Chenzon, natagpuan niyang nanatiling nakatigil ang ibang mga Warframe. Parang iyon lang ang Warframe na dapat niyang kalabanan. Nang malito si Hansen, isang magandang babae na nakasuot ng puting uniforme ang lumabas mula sa SKTs sa sahig. Nakamamangha siya at maituturing na kapantay ni Jianran, kahit na si Ji ay matamis, samantalang si Yu Chenzon ay matapang. Pareho silang maganda sa kanilang sariling estilo. Ang tunay na mga Warframe ay masyadong maraming paghihigpit. Dapat tayong maglaban muli gamit ang holographic simulation machine, malakas na sabi ni Yok habang naglalakad patungo kay Hansen. Hindi siya kumbinsido at naisip na ang kanyang pagkatalo ay dahil sa kanyang pagbabawas ng tingin sa kanyang kalaban. Gayunpaman, sa oras na ito, kailangan niyang aminin na si Hansen ay isang mahusay na operator ng Warframe at hindi isang taong madali niyang matatalo. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ang battlefield at medyo mahal ang SKTs, kaya gusto niyang hilingin sa kanya na gumamit ng simulation para maglaban, kung saan magkakaroon sila ng mas kaunting paghihigpit. Naisip ni Hansen na siya ay isang kalaban na inayos ng kumpanya at sinundan ang kanyang pamumuno patungo sa simulation machine. Habang naglalakad siya, naisip ni Hansen, napakabait naman ng digang na mag-ayos ng isang kagandahan para makipaglaban sa akin. Napakabastos ko sa kanya at kailangan kong kumilos na parang isang gentleman mamaya. Siyempre, hindi iniisip ni Hansen na talunin ng sadya. Plano lang niyang maghintay ng mas matagal bago siya manalo para makita ng babae ang kanyang lakas. Binayaran ng digang ang kanyang mga kasanayan sa pagpapatakbo, at bakit nila gagawin iyon kung hindi man lang niya matatalo ang babaeng kanilang inayos. Kabanata 176. Sa paligsahan sa gitna ng mga kampyon ng lahat ng mga silungan, nakita ni Han Senador si Yu Chenzon pero hindi niya ito pinansin. Dahil hindi sinabi sa kanya ni Yu Chenzon kung sino siya, hindi niya ito nakilala. Naisip ni Hansen na siya ay isang kapareha sa pagsasanay sa halip na isang aktres na makakatrabaho niya, o kung hindi ay hahayaan niyang manalo siya kahit isang beses. Kaya, miserable si Yu Chenzon. Talagang miserable. Matapos maglaro ng isang dosenang beses sa simulation machine, ginamit ni Yu ang lahat ng kaya niya, sinusubukang manalo ng isang round. Pero talagang hindi niya magawa. Napakagaling ng kanyang kalaban na halos nakakatakot na. Gamit ang walang kapantay na mga teknik, binuhay niya ang kanyang SKTs. Ang pakikipaglaban kay Hansen ay nagpapaalala kay Yu Chenzon sa kanyang pagsasanay sa mga evolver. Para itong laban sa pagitan ng isang matanda at isang bata. Wala siyang nakikitang pag-asa. Pero tila sinasadya siyang inaasar ng kanyang kalaban, pinapayagan siyang ipakita ang kaya niya at pagkatapos ay binubulabog siya. Kahit gaano kainis si Yu Chenzon, ang agwat ng kanilang lakas ay obetebo. Ang kanyang galit ay hindi nagbago ng anumang bagay kundi ang kanyang kalooban. Kahit na mayabang siya, hindi siya katulad ni Zhang Yang. Matapos matalo ng isang dosenang beses, tumigil sa pakikipaglaban si Yu Chenzon at lumabas sa simulator. Talaga bang isang hindi pa nag-evolve na estudyante mula sa isang military academy siya? Nagduda si Yu Chenzon na si Hansen ay isang evolver lang. Walang ibang paliwanag kung bakit kaya niyang makamit ang antas na ito. Pero nang lumabas si Hansen mula sa simulator, nakita niya ang mukha nito at itinanggi ang kanyang sariling hula. Ang itsura ni Hansen ay nasa matigas na panig pero naging napakakintab ng kanyang balat matapos niyang simulan ang pagsasanay ng Jad-escan. Nakita ni Yu Chenzon sa unang tingin na si Hansen ay hindi isang evolver, kundi ang kanyang kapantay. Batay sa kanyang kabataan, naisip niya na maaaring mas bata pa siya kaysa sa kanya. Hindi mo ba alam na isang freshman ako? Nagtaka si Hansen kung bakit niya tinatanong iyon. Dahil inayos siyang magsanay kasama niya, dapat sana ay binigyan siya ng digang ng impormasyon tungkol sa kanyang portfolio. Tumingin si Yu Chenzon sa kanya ng kakaiba. Mas bata nga siya, dahil nasa sophomore year na siya. Napakagaling mo rito. Paano ka nagsanay? Sa wakas ay nakumbinsi si Yu Chenzon na mas bata siya, pero mas magaling kaysa sa kanya, at tinanggap ang katotohanan si Hansen ang magbibida sa komersyal. Nagmula sa isang pamilyang militar, diretso ang kanyang estilo at nirerespeto niya ang sinumang mas malakas kaysa sa kanya. Maraming oras at lakas lang. Hindi mo ba narinig ang kasabihang iyon? Nagkibit balikat si Hansen, bahagyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili dahil pinuri siya ng isang kagandahan. Anong kasabihan?
Naguluhan si Yu Chenzon. Ang tagumpay ay 79% ng talento at 1% pagsusumikap. Tumawa si Hansen. Nag-alinlangan si Yu at tinanong siya, ang ibig mong sabihin ay ang tagumpay ay 79% pagsusumikap at 1% talento, tama ba? Pasensya na, nagkamali ako doon. Medyo nahiya si Hansen, iniisip na dapat siyang mas madalas na pumunta sa mga kurso sa kultura sa paaralan para makapasa sa semi-annual assessment ng paaralan. Tumingin si Yu Chenzon kay Hansen, at biglang naramdaman niyang seryoso siya sa sinabi niya. Walang anumang calluses sa kanyang mga kamay, ang kanyang balat ay kasing kinis ng tofu at hindi mukhang isang taong nagsusumikap. 79% talento at 1% pagsusumikap. Tatandaan ko iyan. Muli siyang tumingin sa kanya. Kahit na hindi siya naniniwala sa mga henyo, tila si Hansen ay isang buhay na halimbawa. Parehong pinanood ni Liu Changming at Xu Wenchang ang kanilang mga simulated na laban at nagulat sa kinalabasan. Mahirap makahanap ng anumang katapat para kay Yu Chenzon sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, talo siya ng lubusan kay Hansen na talagang lampas sa kanilang mga inaasahan. Tila mas magaling si Hansen kaysa sa inaasahan natin. Magandang karagdagan sa espesyal na grupo. Kapag naging isang evolver siya sa loob ng ilang taon, mas magiging hindi pangkaraniwan siya, pag-iisip ni Liu Changming at sinabi. Tumango si Xu Wenchang. Napakaganda ng husga ni Qin Zuan. Nakakabilib na napili niya siya. Lagi akong nagtitiwala sa mga taong pinili ng mga Qin. Tumawa si Liu Changming. Nalaman ni Hansen kalaunan na si Yu ang heroan sa halip na ang kanyang kapareha sa pagsasanay. Dahil sa kanyang pagiging malikot, nakaramdam siya ng kahihiyan. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Yu Chenzon ang kanyang mga iniisip. Dahil nakumbinsi siya sa mga talento ni Hansen, naging napakasama niya sa pag-shoot. Sa katunayan, kahit na hindi siya nakumbinsi, bilang isang sundalo, gagawin niya ang kanyang makakaya para sundin ang utos. Ang tanging pagkakaiba ay mas natural ang kanyang pag-arte sa ganitong paraan. Sa panahon ng pag-shoot, makikipaglaban si Yu Chenzon kay Hansen at tatanungin siya tuwing may pagkakataon. Habang mas nakikilala niya siya, mas lalo siyang natatakot sa kanya. Ang bilis ni Hansen ay isa sa mga bagay na nagparamdam sa kanya na mas mababa siya. Tinataya niya na magagawa lang niya iyon kapag na-max out na niya ang kanyang mga sacred Geno points. Kalaunan, itinuring niya siyang isang superior at maging isang idolo na dapat niyang habulin. Kung hindi lang dahil sa kanyang malambot na balat, maaaring ituring niya siyang isang guro. Gayunpaman, medyo nasiyahan siyang pisilin ang mukha ni Hansen para sa magandang pakiramdam na talagang nakakabahala para kay Hansen. Lumabas ang epekto ng Jad Esken at natatakot siya na maaaring may makakaalam na nagsasanay siya ng Hyper Geno art na ito. Kabanata 177. Ang buong proseso ng pag-shoot ng komersyal ay tumagal ng kabuoang 13 araw, mas mababa kaysa sa orihinal na plano. Higit pa sa nasiyahan sina Liu Changming at Xu Wenchang sa resulta. Masaya rin si Hansen sa lahat. Bukod sa pakikipagtulungan sa isang magandang aktres, natapos din niyang ma-modify ang kanyang Silver Killer. Pagkatapos ng pagbabago, hindi lang nilagyan ng weapon system ang Silver Killer, kundi lumiit din ito. Sa puntong ito ay kasing laki lang ito ng isang 15 pulgadang laptop at madadala ito ni Hansen saan man. Sinabi sa kanya ni Liu Changming na iyon ang pinakamahusay na maabot ng kasalukuyang teknolohiya at kailangan pang magkaroon ng pagsulong sa agham bago pa maibaba pa ang sukat nito. Ayon sa kanilang kasunduan, binigyan din si Hansen ng isang SKTS na may espesyal na marka ng digang, ibig sabihin ay makakatanggap ito ng libreng serbisyo sa pagpapanatili habang buhay. Maliban kung ganap na masisira ang warframe na ito, anumang bagay ay maaaring ayusin ng libre sa isang maintenance station ng digang. Siyempre, kung ito ay nasa saklaw ng door-to-door service, maaari rin itong ayusin. Ang ganitong uri ng serbisyo sa pagpapanatili ay hindi karaniwang nakikita, at 2 SKTS lang ang may marka. Ang isa ay pag-aari ni Hansen at ang isa ay kay Yu Chenzon. At ang Silver Killer ni Hansen ay minarkahan din ng markang ito. Pero nang tingnan ni Hansen ang kanyang sariling SKTS, humiling siya ng isang maliit na bagay kay Liu Changming. Dahil sa mga espesyal na katangian ng isang biological warframe, hindi maaaring baguhin ang kulay nito. Ang isang ordinaryong SKTS ay kulay pilak at kahit na nagdagdag ang may-ari ng isang patong sa labas, hanggat ang warframe ay ibabalik sa compressed form, mawawala ang patong. Kaya, ang kahilingan ni Hansen ay humingi kay Liu Changming na magdagdag ng ilang asul na disenyo sa kanyang SKTS. Mayroon na siyang Silver Killer at hindi na interesado si Hansen na magmaneho ng SKTS.
Sa ilang dekorasyon, maaari itong magmukhang kahanga-hanga kapag ibinaba niya ito para magmaneho. Pumayag si Liu Changming pero ang pagbabago ng kulay ay medyo mahirap at nangangailangan ng mataas na antas ng teknolohiya. Kung ang Warframe ay gagawing ganap na asol, mas madali. Gayunpaman, ang pagdaragdag ng asol na disenyo ay nangangailangan sa mga propesor sa laboratorio na mano-manong baguhin ang bahagi ng particle structure. Nang malaman ni Yu Chenzo ng kahilingan ni Hansen at makita ang holographic design ng asol at pilak na Warframe, hiniling niya ang parehong disenyo sa pula na ilagay sa kanya. Dahil dito, nanatili si Hansen sa base ng ilang araw pa at hindi agad bumalik sa paaralan. Sa mahigit kalahating buwan, itinutulak ng Digang ang kanilang kampanya, pero wala sa mga mamimili ang nakakita sa hitsura ng Super Biological Warframe. Isang revolusyonaryong imbensyon, isang landmark sa kasaysayan ng Warframe, lahat ng salitang ginagamit ng Digang ay itinuturing na isang pagsisikap na magkwento. Ginamit din ng mga kakumpetensya ang opinyon ng publiko laban sa Digang at ginawa ang kumpanya sa isang passive position. Hindi naglunsad ng counterattack ang Digang pero tahimik na naghihintay para sa press conference na gaganapin sa ika-1 ng Setyembre kung saan ilulunsad nila ang bagong Super Biological Warframe. Sa wakas, noong ika-1 ng Setyembre, nagsagawa ang Digang ng press conference sa oras. Iba ang press conference na ito sa mga nauna dahil personal itong pinangunahan ni Liu Changming. Nakaharap sa mga mamamahayag mula sa lahat ng pangunahing press sa Alliance, nagsabi lang siya ng isang pangungusap, mangyaring tangkilikin ng epoch-making creation na iniharap sa inyo ng Digang. Pagkatapos noon, nagsimula ng magpatugtog ang isang holographic commercial at lahat ng audience ay inilagay sa isang campus sa Tagsibol na may maliliit na hangin na dumadampi. Pagkatapos, nakita nila ang isang magandang babae na nakaupo sa ilalim ng isang puno sa tabi ng palaruan, nagbabasa ng libro, ang kanyang makinis na maitim na buhok ay bahagyang lumilipad. Napakaganda ng eksena na natatakot ang audience na baka may istorbo nila siya sa kanilang paghinga. Ang sikat ng araw, berdeng damo, at ang magandang babae ay nagbalik sa kanila sa kanilang mga inosenteng araw ng pag-aaral. Liu Chenzon? Alam kong siya iyon, iniisip ng lahat ng mamamahayag. Ang mga kamakailang produkto ng Digang ay lahat ay ine-endorso ni Yu Chenzon na may magandang epekto sa merkado. Kaya, naisip ng lahat na patuloy silang mag-hire sa kanya at tila tama sila tungkol dito. Sinundan ng eksena ang isang malapit na pagtingin sa libro sa kanyang mga kamay. Sa araw, parang naamoy ang tinta. Gayunpaman, biglang nagdilim ang mga pahina at tumangala si Yu Chenzon, natatakot. Isang nakakatakot, higanting barko ng digmaan ang lumitaw sa kalangitan at tinakpan ang buong paaralan na parang madilim na ulap. Isang barko ng digmaan ng Shire. Nakilala ng mga mamamahayag kung ano iyon. Bang! Isang pangit na Warframe ang bumagsak sa lupa, nag-iiwan ng malalim na hukay. Tumayo ang Warframe, ang espada sa kanyang kamay ay naghahangad ng dugo. Susunod, nagsipag-agos ang mga Warframe ng Shire mula sa halimaw na barko ng digmaan ng Shire. Sabay-sabay na bumaba mula sa langit ang mga halimaw na nagpapalit ng isang matamis na eksena sa impyerno. Nanginginig ang lupa, umuugong ang putok ng baril, at umiiyak at tumatakbo ang mga estudyante. Ang babaeng ginagampanan ni Yu Chenzon ay desperadong tumatakbo rin, hawak ang libro sa kanyang mga bisig. Pero paano kaya mas mabilis ang kanyang mga paa kaysa sa mga Warframe ng Shire? Bukod pa rito, nasa lahat ng dako ang mga Warframe. Isang nakakasakal na kawalan ng pag-asa ang kumalat sa mga puso ng lahat ng audience. Sa kritikal na sandaling ito, natisod siya sa isang bagay at bumagsak sa lupa, at nahulog ang libro sa harap niya. Nagpupumilit na umupo, kinuha niya ang libro ng may takot. Nang humarap siya, nakita niya ang paaralan na inaatake at ang nakakatakot na mga grupo ng mga Warframe ng Shire na sumusugod. Nang makita ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, biglang nasaktan ang puso ng lahat, nais nilang iligtas ang kawawang babae. Pero masyadong maraming Warframe ng Shire, at isa sa kanila ay sinugod na ang babae gamit ang isang espada. Bang! Biglang tumama ang isang pilak na kahon sa duguan na espada, ang mga letrang TS ay nakaukit sa kahon. Sa wakas ay nahulog ang pilak na kahon sa mga kamay ng isang batang lalaki na nakasuot ng uniforme ng paaralan, na pinindot ang kahon at itinapon ito sa ere. Kabanata 178. Ilang mamamahayag ang nakaramdam na pamilyar ang mukha ng batang lalaki, pero wala ni isa ang nakaisip kung sino siya. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa pilak na kahon. Kumunat ang pilak na kahon at naging pilak na likido na pumulupot sa katawan ng batang lalaki. Sa hindi makapaniwalang tingin ng audience, ang pilak na likido ay naging mga bahagi ng isang Warframe at inarmasan ang batang lalaki. Silver Killer.
Ito ay Silver Killer. Sa wakas ay nakilala ito ng isang tao. At sa sandaling ito, naglabas ng laser sword at particle gun ang SKTS, na gumagalaw patungo sa mga warframe ng Shire na parang multo. Sa pagsabog, ang tunog ng metal sa metal, ang mga spark, at ang putok ng baril, pinapatay ng Silver Killer ang mga kalaban. Nakaharap sa mga warframe ng Shire, ang Silver Killer ay parang isang mapagmataas na mandirigma, na nagpapahayag sa mga Shire na ang mga tao ang tunay na may-ari ng lupain. Bang! Nasira ang laser sword. Naubusan ng enerhiya ang particle gun at itinapon sa isang warframe ng Shire. Dahil naubusan na ng bala, ang Silver Killer ay nakaharap pa rin sa walang katapusang mga kaaway. Nagulat ang lahat sa hindi kapani-paniwalang visual effect. Mas maganda pa ito kaysa sa isang pelikula. Pero mas nakakapanabak ang susunod na eksena. Mula sa binomba na paaralan, sunod-sunod na nagsilabasan ang mga estudyante, bawat isa ay may hawak na pilak na kahon na may nakaukit na TS. Nang buksan ang kahon, lahat sila ay natakpan ng mga pilak na warframe, na pagkatapos ay naglunsad ng matinding pag-atake sa hukbo ng Shire. Ang digmaan sa pagitan ng Shire at tao ay ipinakita na may masiglang background music na nag-uudyok sa bawat audience na sumali. Boom! Ang huling frame ay nakatuon sa unang pilak na warframe na nagpabagsak ng isang Shire na sinusubukang atakihin ang babae. Ang lens ay in-zoom sa TS na nakaukit sa breastplate ng warframe sa huli. Dahan-dahang lumitaw ang isang linya na may mababang boses ng lalaki na nagbabasa, SKTS by Digang, ika-10 ng Setyembre, The Garden. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan ng lahat ng mamamahayag ay nakatingin sa screen na may blankong tingin, muling lumitaw si Liu Changming sa entablado. Ang mga mamamahayag ay nagtatanong ng baliw. Mr. Liu, isang tunay na warframe ba ang ipinakita sa komersyal? Mr. Liu, maaari bang talagang makompress ang isang warframe sa isang maliit na kahon? Mr. Liu, may ginamit bang special effect sa video? Mr. Liu, ang SKTS ba ay ang parehong warframe na lumitaw sa Starry Cup? Mr. Liu, ang batang lalaking nagmamaneho ng SKTS ay ang estudyante ng Blackhawk na hindi nakapasa sa Starry Group, tama ba? Tuldok-tuldok-tuldok. Itinaas ni Liu Changming ang kanyang mga kamay para patahimikin ang silid at tahimik na sinabi, makikita tayo sa ika-10 ng Setyembre. At pagkatapos ay hindi na siya nagsalita ng kahit isang salita bago umalis sa ilalim ng pangangalaga ng mga security personnel. Ang buong alliance ay nasa isang masiglang talakayan tungkol sa SKTS. At naging viral ang komersyal. #T. Hindi totoo iyon. Siguradong lahat ay special effects. Paano naman magiging special effects? Ibebenta ito sa ika-10. Kaya ang Silver Killer pala ang pinakabagong super biological warframe na SKTS. Kaya pala wala ito sa merkado, hindi pa ito inilulunsad. Basura ang Starry Group para hindi pabuksan ang estudyante. Paano ito magiging warframe para sa militar? Malinaw na lahat ngayon. Nararapat ang hype ng Digang. Galing. Kung talagang gumagana ito ng ganito, kailangan ko ng isa sa buhay ko. Napagdesisyonan ko nang bumili ng 10 nang makita ko si Hansen sa Starry Cup. Sige, sinabi nilang limited edition ito. Hindi pa rin sigurado kung makakakuha ka ng isa, lalo na ang 10. Naglalaro ng marumi ang Digang sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang virtual image bilang kanilang selling point. Nakakahiya sa military business. Tama, basura ang Digang. Maganda si Yu Chenzon. Nagbago rin ang kanyang estilo. Oo, napakaganda niya. Hindi ko inaasahan na kaya rin niyang gampanan ang ganitong papel. Isang tunay na diyosa. Ang mga kasanayan sa pagpapatakbo ni Hansen ay nasa pinakamataas na antas kailanman. Hindi ko na mahintay na dumating ang ika-10 ng Setyembre. Napakasabik kong makuha ang kamay ko dito. Sa ika-10 ng Setyembre, mapapahiya ang Digang sa kanilang sariling kasinungalingan. Paano natin gagawa ang ganito gamit ang ating kasalukuyang teknolohiya? Haha, isang estudyante ako ng Blackhawk. Ang ating henyo ang nandito. Ang henyo ay isang malaking tao na ngayon bilang bagong mukha ng Digang. Siguro siya ang kanilang tagapagsalita mula pa noong simula. Bago pa man makalat ang balita tungkol sa paglulunsad ng bagong warframe, nagamit na niya ang isang SKTS. Kuwait, isang malaking hit ang SKTS. Sinusuri ng lahat ng uri ng eksperto kung posible bang gumawa ng ganitong produkto. Sinuportahan ng ilang eksperto ang Digang, habang ang iba ay nagnangisi, iniisip na ito ay isang stunt lang. Walang katapusang debate at bago opisyal na ibenta ang SKTS, ang resulta ay mananatiling nakasabit,
na nakakatulong sa digang dahil sa alinmang paraan, nag-enjoy ang SKTS ng walang kapantay na katanyagan. At inilabas din ng digang ang balita tungkol sa digang Warframe match sa ika-10 ng Setyembre, kung saan ang top 3 ay makakapanalo ng isang SKTS na ibinigay ng digang. Pero kailangang hindi pa nag-evolve ang mga aplikante para maging karapat-dapat. Ilang minuto lang matapos ang inihayag na oras ng aplikasyon, halos wala ng kapasidad ang mga application site sa Skynet. Kabanata 179. 2 araw lang ang tagal ng aplikasyon, pagkatapos ay magkakaroon ng qualifier sa Skynet, at ang top 9 ay sasama kay Hansen bilang mga finalist para makipagkompetensya sa digang Warframe match sa ika-10 ng Setyembre. Marami ang nagkomento na medyo kuripot ang digang sa pagbibigay lang ng SKTS sa top 3, napakaarte para sa isang Warframe. Ang pinakamahal na Warframe para sa sibilyan noong panahong iyon ay ang King Series ng Starry Group, na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 100 milyon at maaaring i-customize ayon sa gusto. Gayunpaman, hindi papayagan ang pag-customize ng SKTS. Pare-pareho ang modelo ng bawat Warframe, kahit ang kulay ay hindi maaaring baguhin. Ang isang Warframe na tulad nito ay nasa pinakamataas na 10 hanggang 20 milyon. Marami ang kayang bumili nito. Pero nang makita nila ang presyo, lahat sila ay natulala. Isang nakakabaliw na 76 na milyon na maaaring makabili ng 6 o 7 King Series Warframes at malamang na sinira ang record ng mga Warframe para sa sibilyan. Maaari ka ring makakuha ng 2 o 3 military Warframes gamit ang presyong iyon. Bukod pa rito, 100,000 units lang ang ibebenta. Parang medyo kaunti, pero dahil sa napakaraming planeta sa Alliance at 10-10 bilyong tao sa bawat planeta, ang 100,000 ay hindi gaanong marami. Masidhing inatake ng mga kakompetensya ang digang at hindi rin nasiyahan ang mga tao sa diskarte ng kumpanya. Halos nakalulula ang negatibong balita tungkol sa digang. Gayunpaman, wala nang komento ang digang tungkol doon, naghihintay na dumating ang ika-10 ng Setyembre. Mas marami ang nag-apply para sa digang Warframe match. Sa kabutihang palad, sa simula ay hindi pa gaanong marami ang nag-apply at may limitasyon na 2 araw para sa aplikasyon, o kung hindi ay hindi matatapos ang preliminaries bago pa man ang finals. Hanhao, tingnan mo itong tao. Ang taong ito, mukhang si Hansen. Kumunat ang noo ni Han Yume at tinawag si Hanhao habang pinapanood ang digang Warframe match. Magkamukha lang sila, walang paraan na siya iyon. Isang bituin siya at hindi karapat-dapat si Hansen na maglinis ng sapatos niya, sarkastiko ang komento ni Han Yume. Tama, paano naman magiging bituin si Hansen sa isang komersyal ng digang? Pero talagang magkamukha sila. Hanhao, halika rito at tingnan mo ang pinakabagong Warframe ng digang na ito, 76 na milyon. Napakamura na kaya nating bumili ng isa kung ibebenta natin ang lahat, paghanga ni Han Yume. Lumabas si Hanhao sa silid, madilim ang mukha niya. Nang makita ang komersyal, kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi, si Hansen iyon. Ano, hindi pwede. Saan mo narinig ang chismis na iyan? Nakatingin kay Hanhao sina Han Yume at ang kanyang asawa. Walang chismis iyan. Tingnan mo ang listahan ng mga artista at makikita mo. Masama ang loob ni Hanhao. Hindi siya makapaniwala na mabilis na mababago ni Hansen ang mga bagay-bagay. Una ay ang kanyang pinsan ang nakapasok sa isang sikat na military school, at ngayon ay nasa pinakasikat na komersyal siya sa buong Alliance. Natulala sina Han Yume at ang kanyang asawa. Pinanood nila ang bituin sa komersyal na mukhang Diyos ng digmaan, hindi makapaniwala na si Hansen iyon. Sa oras na ito, tumunog ang comlink ni Han Yume at pinindot niya ang sagot. Lumitaw ang holographic image ng kanyang kapatid at nag-usap ng may pagmamadali, Yume, nakita mo na ba ang komersyal ng SKTS? Si Hansen, panipi. Sa lumang bahay ng mga Han, pinapanood ni Luo Sulen ang parehong komersyal ng paulit-ulit, namumula ang kanyang mga mata at puno ng luha. Simula nang kausapin siya ni Hansen at sabihin sa kanya ang tungkol sa komersyal, paulit-ulit na pinanood ni Luo Sulen ang komersyal. Kahit gaano karaming beses niyang panoorin ito, hindi niya maalis ang kanyang excitement, na parang ang figure sa loob nito ay ang kanyang buong mundo. Sa kabilang banda, hindi masaya si Jianran kamakailan. Nalaman lang niya mula kay Hansen ang tungkol sa komersyal bago pa ito ipalabas sa publiko. Bago iyon, hindi man lang niya alam na nag-shoot si Hansen ng isang komersyal. Nang ipalabas ang komersyal, maraming estudyante ang lumapit sa kanya at nagtanong, Yanran, ang boyfriend mo pala ay isang bituin. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Yanran, ang SKTS ba ay talagang kagaya ng hitsura nito sa komersyal? Dapat alam mo dahil boyfriend mo si Hansen. Sumakay ka ba sa SKTS kasama siya?
Siguro siya ang nagmamaneho nito. Yanran, pwede mo bang kausapin ang henyo at ipakuha sa akin ang isang SKTS sa loob? Natatakot akong hindi ako makakuha ng isa. Napakasama ng loob ni Jianran dahil alam niya ang lahat ng iyon. Gago, kailangan kong ipakita sa kanya kung sino ang boss kapag bumalik siya. Masidhing kinagat ni Jianran ang kanyang ngipin. Pero nang patuloy niyang panoorin ang komersyal at makita ang napakagandang Yu Chenzon, bigla siyang nakaramdam ng krisis. Han, galing. Ikaw na ang spokesperson ng Digang, masayang sabi ni Zhang Danfeng kay Hansen sa telepono. Haha, gusto mo ba ng isang SKTS? Tanong ni Hansen na may ngiti. Oo, pero sa kasamaang palad, mas mahal ito kaysa sa 70 milyon, at kahit na makakuha ka ng discount para sa akin, hindi ko pa rin kayang bilhin. Tumawa si Zhang Danfeng. Teka lang, makakakuha ako para sa iyo sa loob ng ilang araw. Si Hansen ay isang taong naaalala ang kabaitan ng iba. Simula nang bumagsak ang kanyang pamilya, marami silang natulungan ni Zhang Danfeng at ng kanyang ama. Kung hindi, mas mahihirapan si Luo Sulan. At ilang sandali pa, binigyan siya ni Zhang Danfeng ng isang $2 milyong na broadsword at kinuha iyon ni Hansen. Kahit na hindi niya ito ginamit, naalala niya ito. 2 milyon ay hindi gaanong marami para kay Hansen ngayon, pero medyo malaki iyon para sa kanilang dalawa noon. Kahit na hindi magagamit ni Zhang ang kanyang sarili, maaari sana niyang gamitin ito para makipagpalit ng karne ng mga nilalang na hindi niya ginawa pero ibinigay niya ang sandata kay Hansen. Hindi tama iyon. Bahagyang nagulat si Zhang Danfeng. Kahit na inendorso ni Hansen ang Warframe, walang paraan na ibibigay ng Digang ang mga Warframe na ito. Wala iyon. May dalawa ako ngayon at makakakuha ako para sa iyo sa loob ng ilang araw. Maaari tayong mag-hangout na magkasama sa mga ito at kumuha ng swag. Tumawa si Hansen. Pinapasalamatan kita, pero hindi ako interesado sa pagmamaneho ng mga Warframe. Kung makakita ka ng magagandang kasanayan sa broadsword, tandaan mong turuan ako, sagot ni Zhang Danfeng. Sige, sabi ni Hansen. Bumalik si Hansen sa paaralan noong ika-6 ng Setyembre. Mas matagal ang pag-remodel ng SKTS kaysa sa inaasahan niya. Makakapasok lang siya sa paaralan ng isang araw bago bumalik sa The Garden para sa Digang Warframe match. Makakakuha siya ng isa pang SKTS kung siya ay nasa top 3. Sa kasamaang palad, ang isang ito ay hindi magkakaroon ng libreng serbisyo sa pagpapanatili habang buhay. Kabanata 180. Nasa Battle.net si Jianran at naglalaro ng Hand of God nang makita niya ang isang paalala na nagsasabing, "My girlfriend is Jianran," ay online. Sa wakas ay nagpakita ka. Gusto sana ni Jianran na imbitahin si Hansen sa kanyang virtual room pero naisip niyang magmumukhang masama iyon. Nag-alinlangan siya kung dapat ba siyang mag-ignore sa kanya nang makita niya ang isang imbitasyon mula sa kanya. Hindi sinasadya na naklik ni Jianran ang oo, at agad siyang pumasok sa isang silid na itinayo ni Hansen. Ate, naglalaro ka ba ng Hand of God ng ganito kagabing-gabi? Nagpadala ng voice message si Hansen. Oo. Wala akong kailangang iStar na komersyal o anumang magandang babaeng makakasama sa pag-arte. Ano pa ang gagawin ko? Masungit na sabi ni Jianran. Mabilis na sinabi ni Hansen, huwag mo nang banggitin iyon. Naisip ko na maganda ang isang aktres, pero na-disappoint ako nang makita ko siya ng personal. Wala siyang 1/10 ng kagandahan mo. Habang nagsisinungaling siya, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, Yu Chenzon, salamat sa sakripisyo. Lihim na natuwa si Jianran, pero nagkunwari siyang galit, kaya pala siya ang pinuntahan mo. Hindi pwede. Ikaw ang pinuntahan ko, mabilis na nagvow si Hansen. Ano naman ang kinalaman ng komersyal sa akin? Nagpout si Jianran. Tingnan mo, may silver killer na ako, pero wala ka. Hindi mayaman ang pamilya ko, kaya kailangan kong magtrabaho para sa Digang para makuha ko sa iyo ang isang bagong SKTS. Sa hinaharap, maaari tayong magmaneho ng magkaparehong pilak na Warframe, sabi ni Hansen. Sino ba ang nangangailangan niyan? Namula si Jianran. Isa lang itong Warframe. Kaya kong bilhin ito. Ipinagawa ko ang isang ito. May asul na disenyo, at kakaiba ito sa buong alliance, na nagpapakita na kakaiba ang ating pag-ibig, sabi ni Hansen. Isa lang itong pagbabago sa kulay. Kung gusto kong gawin iyon, hindi mag-aatubiling tumanggi si Liu Changming, nagkunwari pa ring galit si Jianran, habang nagagalak sa kanyang puso. Pero kakaiba ang aking ideya. Medyo nagulat si Hansen. Alam niyang galing si Jianran sa isang kilalang pamilya, pero ang tono niya ay nagpapahiwatig na ang kanyang pamilya ay marahil mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Talaga bang ibibigay mo ito sa akin?
Ang iyo ay dapat may marka ng digang, tama ba? Nag-isip at nagtanong si Jianran. Siyempre, wala nang mas mahalaga kaysa sa aking magiging asawa. Sabi ni Hansen. Sino ang iyong magiging asawa? Isang warframe para sa isang asawa, masyadong matalino ka. Nagpout ng maganda si Jianran. Sige, isang kasintahan na lang, sabi ni Hansen na nakangisi. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung makikita mo ako sa harap ko kapag binilang ko hanggang 3, maaari akong maging kasintahan mo, pang-aasar ni Jianran kay Hansen. Hindi patas iyon. Alam mong wala ako sa campus, reklamo ni Hansen. Kahit na, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi kasalanan ko na hindi mo magawa, alam ni Jianran na makikilahok si Hansen sa digang warframe match at hindi dapat nasa paaralan. Isa, masayang binilang ni Jianran. Hindi, napaungol si Hansen. 2, kailangan mong samantalahin ang oras. Tumawa si Jianran. Pwede mo bang i-countdown sa loob ng ilang araw? Pagmamakaawa ni Hansen. Hindi ako makapaghintay na gustuhin na maging kasintahan mo. Naligo na ako at naghihintay na dumating ka. Paano ako titigil ngayon? Okay, 2.5. Bilasan mo. Patuloy na inaasar siya ni Jianran. Sweet sister, hintayin mo ako ng kaunti pa. Patuloy na nagmamakaawa si Hansen. Napaka-sexy ko na. Kailangan na ngayon. Nahulog si Jianran sa isang malakas na bisig bago pa niya matapos ang pangungusap. Nagulat siya, naramdaman niya ang init ng hininga sa tabi ng kanyang tainga at narinig ang isang pamilyar na boses, Ate, kailangan mong manatiling totoo sa iyong mga salita. Ngayon ay maaari kang maging kasintahan ko. Paano ka nakarating dito? Biglang nahiya si Jianran na namula pa ang kanyang leeg. Inaasar niya siya dahil kumbinsido siyang nasa daan na siya patungo sa The Garden o naruroon na. Hawak ni Hansen si Jianran sa likod niya, nakatingin sa kanyang kulay rosas na tainga, at hindi niya mapigil ang halikan ito. Biglang nakaramdam ng kuryente si Jianran na naging malambot sa mga bisig ni Hansen. Nang makita kung gaano siya kaganda, nakaramdam ng pagnanasa si Hansen at hinalikan siya ng malalim sa kanyang mga labi. Nakapulupot ang mga braso sa leeg ni Hanlan, hinalikan niya rin ito pabalik. Habang naglalaro ang dalawa, isang sigaw ang nagpatakot sa kanila at mabilis silang naghiwalay. Dumadaan lang ako. Patuloy lang kayo. Umalis si Kulili na nakangisi, na naghahanap ng kanyang roommate. Bumalik ka rito. Puno ng kahihiyan si Jianran. Mabilis siyang tumakbo para habulin si Kulili. Tumingin si Hansen sa kanyang sariling kanang kamay nang may pagkamuhi. Ang taong ito ang humawak sa dibdib ni Jianran nang matulala siya. Isang araw lang ang ginugol ni Hansen sa paaralan bago siya sumakay ng interstellar spacecraft patungo sa The Garden. Kailangan niyang makipagkumpetensya sa digang warframe match para sa endorsement at sa premyo. Maraming nag-apply para sa match sa huli. At malalakas ang lahat ng finalist. May mga player mula sa mga military school na sumuko pa nga sa Starry Cup Finals para dito. Kung ikukumpara sa mga warframe ng King Series, mas kaakit-akit ang misteryosong SKTS.